Sisimulan na po natin ang ating prosesyon. Maaari lamang po ang lahat ay tumahimik, makiisa sa mga gawain natin sa gabing ito. Pasisimulan po natin ang ating prosesyon sa isang panalangin na pamumunuan po ng ating Reverend Father Sas. Ilagay po natin ngayon ang ating sarili sa piling ng Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama, mapagmahal, nagpapasalamat kami sa dakilang misteryo ng iyong pagliligtas. Ang pagkakaloob mo ng iyong anak upang mag-alay ng kanyang buhay, upang tubusin at iligtas kaming lahat sa kasalanan at pagkalooban ng bagong buhay. Ang kaya naman po, Ama, namin sa pagdiriwang na ito, basbasan mo po ang lahat ng mga nagsisisama at makikisa sa pagdiriwang na ito ng pagpupresyon. Nawa makita namin ang iyong habag at ang iyong awa sa mga larawan na pinapakita ng mga andas na ito. Nawa kami ay tunay na mahikayat upang kami maging tanda rin ng pag-ibig ni Kristo at maging daan upang kami maging instrumento ng pagbabago at higit sa lahat, pagbabalik loob at pagliligtas. Ama, basbasan mo po ang lahat ng mga tagpo nito at higit sa lahat, nawa ay kami makasunod na may kapakambabaan ng loob at katahimikan at manalangin. Ang lahat ng ito hiningi namin sa iyo sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Pasisimulan na po natin ang ating prosesyon. Ang bawat imahe po ay ipapakilala dito sa harap at bibindisyonan po ng ating pari na si Reverend Sas. Ang ating pong prosesyon ay pinangungunahan ng altar server ng St. James the Apostle Parish Church sa pangunguna ng mga Serianos. Ang una po nating imahe ay ang San Pedro Apostol sa pangangalaga ng Pamilya Valencia. Si Pedro ang pinili ni Jesus na maging pinuno ng kaniyang 12 alagad. Kung tutuusin, hindi naman siya ang pinakamahusay, pinakamatalino o pinakamabait sa mga apostoles. 3 beses niyang itinatuwa si Jesus nang siya ay makita ng mga lingkod ng templo. Subalit, sa kabila nito, siya pa rin ang pinili ni Jesus, ang pinagkakatiwalaan ng susi ng kalangitan. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. ang susunod naman pong imahe ay sa pangangalaga ni Alexander Alizar Bulaong at pamilya. Santiago Apostol El Mayor. Si Santiago, anak ni Zebedeo, ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Anak ni Zebedeo sa Santiago na tinatawag ding Santiago El Mayor o Santiago Matanda dahil mas bata sa kaniya si Santiago na anak ni Alfeo. Siya ang nakatatandang kapatid ni Juan Evangelista. Si Santiago ay kasama ni Jesus sa ilang mahalagang bahagi ng kanyang buhay tulad ng siya ay magbagong anyo sa bundok ng Tabor at nang siya ay manalangin sa halamanan ng Gethsemane. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami.
Ang susunod naman pong imahe ay sa pangangalaga ni Ginoong Francis Bartolome at pamilya. San Bartolome Apostol. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus, matalik na kaibigan ni San Felipe at si San Bartolome. Ayon sa tradisyon, ipinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia kung saan siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbabalat sa kaniyang katawan. Hinurno at pinugutan siya ng ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng paniniwala kay Jesus sa unang pagtatagpo ng gaya kay San Bartolome. San Bartolome Apostol, Ipanalangin mo kami. ang susunod pong imahe ay ang Santo Tomas Apostol. Sa pangangalaga ni Ginoong Roberto Valencia at pamilya. Si Santo Tomas ay isa sa 12 alagad ni Jesus, ipinanganak sa pansada at isang mangingisda. Nang marinig niya ang tungkol sa mabubuting bagay tungkol kay Jesus, iniwan niya ang lahat at sumunod sa kaniya. Ayon sa Ebanghelyo, hindi naniniwala si Santo Tomas sa sinabi ng mga ibang alagad na muling nabuhay si Jesus at sinabing hanggat hindi niya nakikita ang butas ng pako sa kaniyang mga kamay at naipapasok ang kanyang daliri sa mga butas na ito, ay hindi siya maniniwala. Na ikawalong araw ng pagkabuhay, nagpakita sa kanya si Jesus at ipinakita ang kanyang mga sugat. Namutawi sa mga labi ni Santo Tomas ang katagang, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol, Ipanalangin mo kami. Pag-lima, tayo na anim. ang susunod pong imahe ay ang San Judas Tadeo na pagmamayari ni Ginoong Romeo Eligio. Si San Judas Tadeo ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya ay kapatid ni Santiago, anak ni Alfeo. Gayun din, dahil sa pagkakapareho ng pangalan kay Judas Iscariote, tinawag siyang Tadeo ni San Mateo at San Marcos. Hindi man nababanggit ang pangalan ni San Judas sa 4 na ebanghelyo, nakapangalan sa kaniya ang isa sa mga liham sa Bagong Tipan. Ayon sa mga tradisyon, nangaral siya sa Mesopotamia, Persia at kung saan pa hanggang sa mamatay. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. Tayo na.
Ang susunod pong imahen ay ang transfigurasyon o ang pagbabagong anyo ni Jesus. Handog sa Ninong Pastor Dayaw Sr. at Leticia Pahati Dayaw at pamilya. Bago pumasok si Jesus ng Jerusalem, kung saan ay haharapin niya ang kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan sa krus, siya ay umakyat ng bundok ng Tabor kasama sina Pedro at ang magkapatid na Juan at Santiago. Doon naganap ang kanyang pagbabagong anyo. Ang kasuotan niya ay naging puting-puti at nagningning ang kanyang mukha. Ito ang pagpapahayag ng kanyang kadakilaan bilang anak ng Diyos at pangitain ng kaniyang muling pagkabuhay. Jesucristo ang nagpapanibago sa aming pagkatao. Kaawaan mo kami. Atin na yun. Sa atin. Ang susunod pong imahen ay ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Mula sa pamilya ng Bundok at San Juan sa pangangalaga ni Ginoong Mar at Ginang Mel Bundok. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus sa balon ng Sikar, hindi pa niya lubusang nakikilala kung sino ito. Ang kanyang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang mawatasan kung sino si Jesus. Sa simula, si Jesus para sa kanya ay isa lamang na Hudyo, pagkatapos ay isa sa mga propeta, at sa bandang huli, nauunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan, kaya't siya ay nanalig at sumamba kay Jesus. Jesucristo na siyang tubig ng buhay na walang hanggan. Kaawaan mo kami. Ang susunod pong imahen ay ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Ginoong Joseph Aldus Ronquillo at pamilya. Sino yan? Si Jesus ay tumangis para sa mga kababayan niyang Hudyo. Ito ay nagpapakita ng kanyang kalungkutan na bunga ng katigasan ng puso at saradong kaisipan ng mga taga-Jerusalem. Lahat ng maaaring gawin ng Diyos para sa kanila, para sila ay akayin sa katotohanan at kaligtasan ay nagawa na niya. Ngunit sila ay patuloy pa rin tumatanggi at tumatalikod sa kanyang pagmamahal. At sa kahuli-hulihan, ang pag-aalay ng buhay ni Jesus sa krus ang nagpapatunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos, di lamang sa mga taga-Jerusalem, kundi sa buong sangkatauhan. Jesucristong tumatangis sa bawat ating pagkakasala. Patawarin mo po kami. Ang susunod pong imahe ay ang La Despedida o ang pamamaalam ni Jesus sa kaniyang ina. Sa pangangalaga ni Remedios Magsakay at pamilya. Batid ni Jesus ang paghihirap ng kalooban ng kanyang ina habang unti-unti niyang sinusuong ang panganib at kamatayan. Bilang anak, nararamdaman niya ang kalungkutan at pag-aalala ng kanyang ina. Subalit kailangan niyang isagawa ang kanyang misyon alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Alam din ng mahal na Birhen Maria ang katotohanan ito.
Jesucristo ang nagturo sa amin na mahalin ang aming mga magulang. Maawa ka po sa amin. Ang susunod pong imahe ay ang La Entrada Triunfal o ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Bernadette Bernardo at pamilya Kalayat. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay ang simula ng kanyang pagpapakasakit sapagkat batitiya ang panganib na nakaamba laban sa kanya. Bagamat sinalubong si Jesus ng papuri at kagalakan ng mga taga-Jerusalem, maliwanag pa rin sa isip niya ang hirap at kamatayang sasapitin niya sa kamay ng mga taong ito. Naglatag din ng tela ang mga tao sa kanyang daraanan bilang tanda ng kanilang paggalang sa Panginoon. Ang mga tao rin ay nagsikuha ng mga sanga ng olibo at palaspas at inilagayway sa kanyang daraan. Jesucristo ang matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod. Maawa ka po sa amin. Ang susunod pong imahe ay sa pangangalaga ng pamilya Valencia, ang huling hapunan. Habang isinasagawa ni Jesus ang kanyang huling hapunan, ang kanyang hapunang pangpaskwa bilang paggunita sa ginawa ng Diyos noong ang mga Israelita ay makalaya sa pag-aalipin sa Ehipto. Ginaganap din sa Templo ng Jerusalem sa gabing iyon ang pagpatay sa kordero at pag-aalay ng dugo nito na siyang pangunahing tanda ng pagliligtas ni Yahweh sa kanyang bayang hinirang. Jesucristo ang inialay ang sarili alang-alang sa amin. Kaawaan mo po kami. Ang imahe pong nasa harapan natin ay sa pangangalaga ni Remedios Ronquillo at pamilya, ang paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Bukod tangi sa Ebanghelyo ni San Juan, inilalahad na sa huling hapunan ni Jesus ay inugasan niya ang paa ng kaniyang mga alagad. Jesucristong naunang naglingkod. Ayan, sino naman Kaawaan yan? mo po kami. Jesus pala. Ang susunod pong imahe ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani sa pangangalaga ni Ginang Josefa Milagroso Lindayag. Sa pagdarasal ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, naganap ang isa sa pinakamahirap na tagpo sa kanyang buhay. Ito ay ang kanyang malayang pagpapasya na akuin ang kamatayang naghihintay sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Nanalangin siya sa kanyang Ama sa langit na alisin sa kanya ang saro ng paghihirap na ito. Jesucristong naging masunurin maging hanggang kamatayan. Maawa ka po sa amin. Ang imahe pong nasa harapan natin ay sa pangangalaga ni Ginang Anita Gonzales, ang pagdakip kay Jesus. Ang halik ni Judas ang sudyat ng pagkilos ng mga kawal upang dakpin si Jesus. Ang halik ay tanda ng pagmamahal at pagpapahalaga. Subalit ginamit ni Judas ang kanyang halik bilang hudyat ng pagtataksil at pagkakanulo kay Jesus. Jesucristong iginapos at inaring parang kriminal. Maawa ka po sa amin. Ang imahe pong nasa harapan natin ay ang pagharap ni Jesus kay Caiphas sa pangangasiwa ni Ginang Cristina Rivera at Binibining Ots Pahati. Sa harapan ni Caiphas, si Jesus ay muling nilitis at pinaratangan ng mga bagay na pawang kasinungalingan. Sarado na ang isip at kalooban ng mga saserdote, mga pariseyo, mga eskriba para kay Jesus. Ang tanging hangad nila ay ang kaniyang kamatayan. Jesucristong inalimurat inaring parang hayop. Maawa ka po sa amin. Ang imahe pong nasa harapan natin ay ang paghampas kay Jesus sa pangangalaga ni Binibining Pansyang Sumera. Iniutos ni Pilato na si Jesus ay hampasin habang ito'y nakatali sa toreng bato. Ginawa ito upang pahupain ang galit ng mga tao kay Jesus. Wala silang nadamang awa kay Jesus, kundi ang kasiyahang makita siyang nangangatog at napapahiyaw sa sakit ng kanilang paghampas.
Heso Kristong natagtad ng sugat ang buong katawan, Maawa ka po sa amin. ang imahe pong nasa harapan natin ay ang El Señor Desmayado o ang pagkalupaypay ni Jesus. Sa pangangalaga ni Ginang Erling Dapangan, Kabasal at pamilya. Sa walang lubay na paghampas ng mga sundalo kay Jesus, siya ay nawala ng malay, tao. Si Jesucristong natagtad ng sugat ang buong katawan ay patuloy pa rin hinahampas na halos kanya nang ikamatay. Jesucristong nawala ng malay, tao. Maawa ka po sa amin. Ang imahe pong nasa harapan natin ay sa pangangalaga ni Reverend Father Romeo Sasi, ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Matapos ang sakdal na hirap na dinanas ni Jesus mula sa mga hampas at pananakit na tinanggap, ang kanyang sugatang katawan at inalipustang pagkatao ay ipinatanaw ni Pilato sa mga taga-Jerusalem. Jesucristo ipinapatay ng sarili niyang bayan. Maawa ka po sa amin. Ang imahe pong nasa harapan natin ay sa pangangalaga ni Binibining Perla Lendayag, ang Ese Homo. Matapos siyang hampasin ng katakot-takot, dinala na ng mga sundalo ni Jesus sa pretoryo. Jesucristong nilibak at nilorhan ng mga sundalo. Maawa ka po sa amin. Kung mayroon daw po tayong medic, mayroon daw po tayong hinimatay. Narito daw po sa gawing kaliwa ng ating simbahan kapag nasa harapan po tayo dito. Maraming salamat po. Ang nasa harapan po nating imahe ay sa pangangalaga ni Ginoong John Eric de Leon at pamilya, ang Nuestra Señora de la Amargura. Hindi malilip ang kapaitang dinanas ng mahal na birhen sa pagkakakita niya sa paghihirap ng kanyang mahal na anak. Sa bawat pag-alimura at pagmamalupit sa kanyang araw, ay parang unti-unti siyang pinatay. Si Maria ay larawan ng bawat ina na tumatangis sa bawat ating paghihirap. Mahal na birheng kapait-paitan, Ipanalangin mo po kami. ang nasa harapan po natin ay si Jesus Nazareno. Sa pangangalaga ni Ginang Josefa Milagroso Lindayag. Matapos na siya ay pagpasapasahan, paratangan ng kasinungalingan, alipustahin, hampasin, patungan ng koronang tinik, ipagpalit sa isang pusakal, patulan ng kamatayan at pagpasin ng krus, siya ay binansagang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Jesucristong binatang bigat ng ating mga kasalanan. Maawa ka po sa amin. Ang nasa harapan po natin ay sa pangangalaga ng pamilya Valeriano, ang pagpapahid ni Veronica sa mukha Sino yan? ni Jesus. Veronica. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na sumunod kay Jesus patungong Kalbaryo. Siya ay dagliang lumapit kay Jesus upang punasan ng puting panyo ang kanyang sugatang mukha. Maaaring ito ay ginawa ni Veronica dahil sa kanyang labis na pagkahabag kay Jesus. Subalit ito'y maaaring bunsod din ng kanyang pagpapahalaga sa dugo na tumutulo mula sa mukha ni Jesus na pumapatak mula sa tigang na lupa. Santa Veronica, Ipanalangin mo po kami. La Tercera Kaidas, ang ikatlong pagkadapa ni Jesus sa pangangalaga ng pamilya Dayaw. Di mabilang kung ilang beses nga bang nadapa si Jesus, subalit pa sa niya ang krus patungong Kalbaryo. Sa bawat pagsuksok niya, ang bigat ng krus ang nagtutulak sa kanyang mukha upang siya'y mapahalik sa lupa. Labis ang kadustaang kanyang dinanas na hindi nararapat sa pitin ng tulad niya.
Jesucristong nasubasog sa kabigatan ng krus, Maawa ka po sa amin. ang paghuhubad kay Jesus mula sa pamilya Tanghal sa pangangalaga ni Ginang Mina Dionisio. Bago siya ipako sa krus, hinablot ng mga tampalasang kawal ang kanyang punit-punit at maruming damit sa harap ng madlang tao. Natanghal ang kanyang butaw at tubuhang katawan. Siya ay nalisan nila ng dangal at karapatang mabuhay. Muling nagtawanan ang malupit niyang kaaway. Sila ay nagsigawan, panay ang kanilang panungayaw, at ang kababaihan ng Jerusalem kasama ng kanyang ina ay nanaghoy. Jesucristong nagtiis na alisan ng dangal, Maawa ka po sa amin. ang nasa harapan po natin ay ang pagkamatay ni Jesus sa krus mula sa pamilya Ibalio. Tayo ako, dyan ka lang. Bago tuluyang malagutan ang hininga si Jesus, siya ay nagwika. Naganap na. Natupad na niya ang kalooban ng kanyang ama, ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Jesucristo ang naging masunurin alang-alang sa amin maging hanggang kamatayan. Maawa ka po sa amin. Ang nasa harapan po natin ay ang imahe sa pangangalaga ni Ginoong Joe Clemente, si Maria sa paanan ng krus, Kalbaryo. Sinunda ni Maria, Juan at ilang kababaihan si Jesus hanggang sa bundok ng Golgota, kung saan siya ay ipinako. Matapos maitindig ang krus, ay nanatili sila sa paanan nito hanggang mamatay si Jesus. Mahal na Birhen na natiling kasama si Jesus hanggang kamatayan. Ipanalangin mo po kami. Ang sumusunod pong imahe ay ang La Pieta o si Jesus sa kandungan ng kanyang inang nagdadalamhati sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Isaac at Cristina Valencia. Nang maibaba si Jesus mula sa krus, kagad siya ay dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay isang malamig na bangkay. Walang magawa ang kanyang ina, kundi ang lumuha at iyakapin siya sa kandungan nito. Ang sakdal na kalungkutan ay tumatago sa puso ng kanyang ina na gumigising sa mga alaala noong siya'y nabubuhay pa. Mahal na Birheng, tangan-tangan ang bangkay na anak ni Jesus. Ipanalangin mo po kami. Ang imahin pong nasa harapan natin ay sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Lito at Edna Hilario, ang paghahanda sa paglilibing. Si Jose ng Arimatea ang lumapit kay Pilato upang kunin ang bangkay ni Jesus upang mailibing ito ng marangal. Ang mga kababaihan naman sa pangunguna ni Maria Magdalena ay nagdala ng puting kayong lino, langis at pabango na siyang gagamitin sa katawan ni Jesus. Mayroon kayong kapighatian sa sanlibutan dito, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kamahal-mahalang katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. inaaniyahan po ang lahat na kung maaari ay bigyang daan po natin ang Santo Entierro na siya pong ilalabas sa ating banal na simbahan. Ang Santo Entierro po ay sa pangangalaga ng pamilya Valencia. Ang kamatayan ni Jesus ay nagpahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ito rin ay nagpamalas kung gaano kalupit ang tao. Sa kanyang pagpanaw ay ipinakita niya ang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa kasamaan at ng pagpapatawad
laban sa kasalanan. Kaya kung mayroong pinakamahalagang bunga ang pagpapakasakit ni Jesus, ito ay ang pagbabalik loob ng isang makasalanang sa Diyos. Ang santong bangkay ay nagpapakita rin ng pagpapanaog ni Jesus sa lupain ng mga patay upang ihatid ang dala niyang kaligtasan. Jesucristo nagpamalas ng pag-ibig sa kaniyang kamatayan. Maawa ka po sa amin. Sa lahat po ng susunod sa banal na Santo Entierro, inaaniyahan po ang lahat ng kung maaari ay pumila ng dalawa Pumunta na tayo kila tatay. Ay, malayo pa. susundan po ang Dami mahal pa. na bangkay ng susundan po ang mahal na bangkay ng kanyang ina o ang Nuestra Señora de la Soledad sa pangangalaga ni Bernadette Bernardo at pamilya Kalayag. Matapos na mailibing ang bangkay ni Jesus, ang pangunahing nangungulila sa kanyang pagpanaw ay ang kanyang inang si Maria. Di mayaalis ng kanyang ina ay magdalamhati dahil sa kanyang sinapit na kamatayan. Sariwa pang lahat sa alaala ni Maria ang mga naganap na nakaraang araw ng Biyernes. Ngunit sa kabila nito, si Maria ay nanatili pa rin umaasa sa katuparan ng pangako sa kanyang anak na ito ay muling mabubuhay. Mahal na Birheng nangungulila, ipanalangin mo kami. Ang nasa harapan po natin ay ang imahe ni Santa Susana sa pangangalaga ni Ginang Benedicta Kalayag Bulaon at pamilya. Si Santa Maria Susana ay nakasama ni Santa Maria Magdalena at ni Juana de Cusa sa paglilingkod kay Jesus. Bagamat di madalas na nababanggit ang kanyang pangalan sa talambuhay ni Jesus, katulad ng ibang mga kababaihan sa Jerusalem, ay lubhang mahalaga ang kanilang naging gampanin. Santa Susana, Ipanalangin mo kami. ang nasa harapan po natin ngayon ay imahe sa pangalaga ni Ginoong Antonio at Ginang Alejandra Valencia, ang Santa Juana de Cusa. Ang mga kababaihan ng Israel noong panahon ng ating Panginoong Jesus ay tinuturing na mas mababa kaysa sa mga lalaki. Kaya't sila'y walang tinig sa lipunan at ang tanging gampanin nila ay sa loob ng tahanan. Si Juana ay asawa ni Cusa, ang isa sa mga kababaihang ito. Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo kami. ang nakaraang pong imahe ay ang Santa Maria de Jerusalem sa pangangalaga ni Luis Isanan at pamilya. Si Maria de Jerusalem o Maria de Chipre ay ina ni Juan Marcos na sinasabing sumunod sa mga sundalo noong dakpin si Jesus sa hardin ng Getsemani. Si Maria de Jerusalem ay siyang may tangan ng susi ng senakulo na pinagdusahan ng huling hapunan. Santa Maria de Jerusalem, Ipanalangin mo po kami. ang nasa harapan po natin ay ang Santa Maria de Betania, handog sa Ninulong Pastor Dayaw Sr. at Leticia Pahati Dayaw at pamilya.
Si Maria ng Betania ay ang kapatid ni na Marta at Lazaro. Ang tatlong magkakapatid na ito ay masugid na tagasunod ni Jesus. Si Maria ng Betania ay nagpamalas ng pambihirang pagmamahal kay Jesus. Siya ay laging handang makinig at tumalima sa pangangaral ni Jesus. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo kami. ang nasa harapan po natin ngayon ay ang Santa Marta de Betania sa pangangalaga ni Ginoong Danny Gonzales. Si Santa Marta ay madalas na inihahambing sa kanyang kapatid na si Maria de Betania sapagkat noong minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Marta ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Maria naman ay nakikinig sa Panginoon. Inilalarawan ng magkakapatid na ito ang dalawang gampanin sa pagiging alagad. Si Marta ay sa paglilingkod, samantalang si Maria ay sa pananalangin. Santa Marta de Betania, Ipanalangin mo kami. ang nasa harapan po natin ngayon ay ang Santa Maria Jacobe sa pangangalaga ni Ginoong Arturo de la Cruz. Si Maria Jacobe ay kasama din sa mga kababaihan sa Jerusalem na sumusunod kay Jesus habang siya ay nagpapasa ng krus. Siya ang ina ni Santiagong Bata na isa sa mga apostoles na maaaring tagasunod rin ni Jesus. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. ang nasa harapan po natin ngayon ay si Santa Maria Salome mula sa pamilya Sera Josep. Si Maria Salome ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na nakasaksi sa paghihirap, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kaniyang pagiging saksi sa mahalagang tagpo ng buhay ni Jesus ay lalong nagpatatag sa kaniyang pananampalataya. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. ang nasa harapan po natin ngayon ay ang Santa Maria Cleofe mula sa pamilya ng De la Cruz at Bernardo. Si Santa Maria Cleofe ay pinalalagay ay ang kapatid ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Cleopas, kaya't sila ay malapit na kamag-anak ni Jesus at masugid ding tutulong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Santa Maria Cleofe, Ipanalangin mo kami. ang nasa harapan po natin ngayon ay ang imahe ng Santa Maria Magdalena mula sa pangangalaga ni Ginoong Noel Flores at Pamilya Flores.